when you do something through the arts, they see it and they relate to it. Kasi yung art is accepted by everyone. Parang it goes to somebody's subconscious. Hello! Ako si Yvette ko, 50 years old. Mga 30 years na nag-work. Isa po akong self-taught artist from Manila na lumipat sa Laguna. Tara, pasok tayo sa Ginhawa Studio. Usod ng isang lunti ang kagubatan sa Los Baños, Laguna. Naroroon ang isang tahanan ng mga likha at hadikaing pangkalikasan. Ang Ginhawa Craft Studio. Isang art experience na nakapaloob sa isang pamayanan ng mga artista, mga tagapagtanggol ng kalikasan, at mga tagapagtaguyod ng kultura. Pagkapasok pa lang namin sa studio, kita na agad ang iba't ibang artwork na yari sa sari-saring materyales. Isang malikhaing paggawa na kilala bilang mixed media. Paano po nagsimula ang Ginhawa Craft Studio and ilang taon na po kayong? So, yung Ginhawa Craft Studio, nag-start siya kasi may nahulog na puno sa UPLB in 2013, ganon. Tapos, naisip ko na pwede siya gawing sculpture. Tapos din nag-hire ako ng ilang tao from Paete. Since nakita ko na parang happy sila, ginagawa nila yung job nila, naisip ko yung word na ginhawa. Parang okay, ito yung isa sa mga ultimate relief natin, yung when we're doing what we like doing. So it gives me relief. And when somebody pays for it, it gives me a thrill. 2015, we opened a cafe named Ginhawa Craft Studio, Art Cafe. In the pandemic, after 3 years, we closed the cafe and then we continued with the art classes. So aside from having a cafe, we also did art classes. Like we did more than 100 classes during our time. Kilala ang Ginhawa Craft Studio hindi lang bilang lugar ng paglikha ng sining, kundi bilang espasyong nakikiugnay sa kalikasan. Dito, hindi lang mga likha ang nabubuo. Bagkus, hinubog ng karanasang bitbit nila. Kahoy, dahon, bato, mga payak na bagay na hinubog ng kamay ni Miss Yvette ko upang maging kwento, kultura at pagkakakilanlan. Yung mga nag-workshop na Bakit niyo po piniling gumamit ng lokal and natural na materials po sa paggawa ng art niyo po? Na-realize ko yung katabi natin, Los Baños to, di ba? Kayo, taga Calamba. So, katabi natin, Paete, which is just, a few towns away. So, para siyang isang buong fine arts with a lot of skilled people in it. Techniques, alam nila, and they're very meek and simple about it. Working with local artisans, nakaka-improve din ng livelihood nila aside from nakaka-get in touch sa culture natin, and it's also practical kasi it's just there. Tapos, after that, lagay ng cement and then grinder the stuff yun. So, the purpose of these sculptures is for an underwater. Yeah! A chair? Yeah, it's supposed to be a chair. So, Sa bahaging ito ng dokumentaryo, tinuruan kami ni Miss Yvette ng wastong paggamit ng mga kagamitan at ang proseso ng paglikha ng isang wooden sculpture. So, yung dominant hand nyo, yun yung hawak ng pamalo. Tapos, yung non-dominant, ito yung taga-guide. Taga-guide lang. Ayan, neat. Yan. Saan Ito ba? nga pala yung pang-sharpen something. Ipapakita ko lang sila.
Sana ayusin yung tool. Yan. Matapos ang tutorial, isa-isa na kaming lumikha ng aming mga sining. Elaine T. Manyosa. Parang mahirap yung G, sino gusto ng G? Hindi ako. Hindi, ako na lang. Hindi ako na. Hindi. Bato fix. Hindi. Ikaw yung natin si Gloria. Yes. We just go see. This is a carpenter. Kaya pala may butas dito sa palad eh. Pakita mo yung tumo, Elaine. Sige. Ba yan? Pag hindi kita i-judge, kakampi mo ako. Kasi ikaw yung ka-judge. At ito ang naging aming finished product. Video ba to? So, ano naman po yung challenges na na-encounter niyo sa pag-use ng local materials? Challenges, kapag hindi pa sila ready na magawa, constantly iti-treat sila ng pesticide para hindi sila anayin din. Or kailangan sila i-store sa indoor place na dry para hindi sila mabulok. Yun ang challenges. Malaki sila. Ganun. Ang mga puno ay pangunahing pinagkukunan ng materyales para sa ating mga tahanan. Subalit, kapag sinalakay ito ng mga peste, unti-unting humihina ang kalidad ng kahoy hanggang sa tuluyang mamatay ang buong bahagi ng kagubatan. Paano po ninyo sinisiguro na sustainable yung pagkuha po ng materyales like yung kahoy po? So, requested sila from UPLB kasi sa UPLB, may sometimes pag may sobrang strong na bagyo, meron unfortunately nahulog na malalaking puno. And, ayun, pag meron project in mind, so kami mga artists, sumusulat kami sa authorities, sa chancellor, sa vice chancellor, sa forestry na pwede ba kami makahingi ng ganitong size ng wood kasi we have something in mind. So, sustainable, yes, they come from already fallen trees. Ano po yung mga layunin ng Artist Residences dito sa Ginhawa? To learn about our local crafts. Yan, kasi we have bridged yung from paete na mga kuya na gumagawa, ganun. We put them in a stage na mas kita sila. Yun. So, they're here to learn about that craft and to enjoy Los Baños din. Practices and motto. Pasok din sa fair trade. Yun. So, we want to give them as much projects as possible. Tapos I want to be somebody they can trust. Mga craftsmen na kasama ko, lampas 10 years to naka-work. So, kailangan friend ka rin nila. Friend ka talaga. In the end, di ba? Hindi yung, in-order lang. Yung ganun. Isa pa sa mga kinihihilingan ni Miss Yvette ay ang pagpipinta. I think I'm done. I think kulang pa. I think I wanna use red. I think I wanna... Puro ikaw. Yan. So, this is a view of Laguna. Tapos, ito yung Alligator Lake from the top. Tapos, that one naman is one of my mixed media workshops with the kids. Kasi, gusto ko ituro, paano yung mixed media? So, mixed media is just putting more kinds of things into one artwork. To finish a painting all at one sitting. Minsan, parang babalik-balikan mo. So, what I was coming back to this painting habang, in recovery ako sa surgery. Paano nakakatulong ang sining sa advokasya para sa kalikasan? Maraming tulong siya kasi yung art is accepted by everyone. Parang it goes to somebody's subconscious. So even if you don't preach directly na save, share, madre, ganyan. So also people have an inclination to love the arts. So may time din na nalalagay kami sa commercial venue.
visual exhibits about biodiversity that people will enjoy and at the same time open their awareness. Sa panahon po ngayon, na karamihan ng materyales ay industrial at synthetic na, bakit mahalaga pa rin ang paggamit ng local at likas na materyales sa sining? Oo, nice yan. Kasi, nga, synthetic ang dali na i-order sa Shopee. Yung Nipa, tapos plastic, ganyan. So, what keeps me from buying the Nipa and ordering something more expensive is because of the waste. Whereas, if it's a natural material, at least it will biodegrade. Sa punto na ito, ipapakita ni Miss Yvette ang kanyang mga obra maestra. So this one, see the game, I'm not really into violent sports na cockfight kasi di ba animal cruelty yun. Pero there was a time that somebody ordered it. So ang midway ko na lang doon is at least none of the roosters are losing. Pag nag-beach outing ka, pagtingin mo sa, di ba, yung nagko-collect na tubig. Kunyari, ba kayo, punta nyo na Siargao, o Kalamoa. Di ba, may nagko-collect, tapos blue siya. So, ganyan, yun yung feel. So, ito, simusang. So, this is actually from rotten wood na. It's molave. Matigas ng wood yun. Pero yung ibang part nakainan na ng anay, ganyan. So, ilang weeks po or ilang months na po siya? Ito, weeks. Weeks to parang I'd say mga 1.5 months siya. As a young person, nahirapan din ako sa question na pili ka ng gusto mo gawin. Kasi parang hindi naman possible yun. Kasi ang dami ko naman, pwede ko gawin ito. So, I ended up doing several naman. Sculpting, painting. So, yan na. I got stressed lang thinking na kailangan mag-focus dito isa. So, I don't think that's applicable now. Miss, pwede po bang matanong, ano po yung course niyo po sa college? I took interior design. I took philosophy first, then moved to interior design. I thought that could be a balance. Kasi, since 7 years old pa lang, nag-arts na ako eh. So, maraming na rin akong workshops na na-attend. Kaya nanalo sa interior design. Although, hindi ko siya natapos. Kasi nag-work na ako middle of college part sa isang advertising agency. And then, I pursued na mga studio arts. So, it ended up, napasok din ako sa kung ano ginagawa ng fine arts. Ayan yung journey. Nakapaligid sa kanyang studio ang iba't ibang design sa iba't ibang mga bagay. Ito, yan, we'll work on that next. Kulang pa sa ng muscles and ng ganyan. Hello. Metro Aid yan. Obviously, one of the sponsors is some Metro Aid company. Alam ko lang, gusto ko ng arts na course. So, interior design kasi hindi siya masyadong maraming math as compared to RT, kunyari. From the decision to what do you want to do. So, ito, I want to make a dog. Yun pa, isa sa important sa workshops is kailangan yung student, what do you want to do? Para yung choice nila is part of the power din kasi. Tapos, minsan di sila nagkakaintindihan ng dog kasi inuuntog niya yung mga dog. Oh, it's like the baby goats. Para tayo nag-trip. Ito na ba yung dinosaur? Ano ba to Sa isang mundong mabilis ang pag-ubos ng likas na yaman, may mga lugar na tulad ng Ginhawa Craft Studio na tahimik na lumalaban sa pamamagitan ng sining. Dahil minsan, ang pinakamalakas na tinig para sa kalikasan ay hindi sigaw, kundi isang likha.